Kakampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Mapayapang gabi ang gusto natin para sa ating lahat, pati na rin sa mundo. At syempre, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. Nagbabalik po tayo sa ating abogado de Campanilla. Ngayong gabing ito, syempre kasama natin si Attorney PG Galang, Abogada de Campanilla. Good evening! Hi, good evening, Mare. Good evening sa lahat ng mga nanonood sa amin ngayon sa Facebook at saka sa YouTube. Hello, hello. Yan. Ugaliin po natin na manood sa aming programa, ha, kasi po everyday po tayo, Monday to Friday, 7 to 7:30, kakaunting panahon lamang, pero marami silang matututunan sa atin. Don't rely on ChatGPT always pag may mga tanong kayo. Para nung isang episode natin, di ba? Yes. Mali yung nandoon sa ChatGPT. Mali. Kahit ako kinorek ko na yan. Ay, hindi ganun yun. Anyway, That's correct. So, sige. kaya mas maganda kung nakikinig tayo sa ating mga tungkol sa batas. Yes. Kasi tayo makikinabang doon. Whether you like it or not, talagang you have to face the law. Yeah. Nakakaganon no? Hindi naman sa dahil sa meron kang ginawang kasalanan. Correct. At buti na yung protektado ka. Yes. At buti na lang may alam ka kaysa nga. Although, di ba, naman sabi nila, di ba, a little knowledge is a dangerous thing. But, I mean, hindi naman siguro little knowledge yung gusto natin silang magkaroon, di ba? No, you have At to stay least- curious. Actually, Yes. for me, that's it. Knowledge is power. And to be able, walang tao makakapagsabing alam nila lahat. Yes, that's Kahit very true. sino pa yan, kahit That's si very Einstein pa yan o kung sino man Correct. yan. Diba? But one thing that all intelligent people I see have in common is they're perpetually curious. Yes. Perpetually. Oh, kasi alam mo sa totoo lang, attorney, sa mga sabihin natin sa mga areas kung saan hindi naman talaga sabihin na natin nakapag-aral. Pero yung simpleng mga warrant of arrest, simpleng mga house arrest, simpleng search warrant, simpleng piyansa, ano yung karapatan, ano yung hindi. Magandang may alam kahit papaano. Di ba? Diba? Actually, Para diba, hindi ka nabubuli o kaya pwede ka bang kulong ng 24 hours? Pwede ka bang, syempre, kaya natutuwa ako sa programang ito kasi madami akong mga ka-contemporaries ko na Yes. are in the bigger law firm. Siyempre ang mga kanilang mga legal na medyo mataas na uri. Kung gusto sabihin natin mataas na uri, alam mo yan, yung corporate or yung mga ganyan. Pero yung mga talagang araw-araw na hinaharap ng ating mga mamamayan, konti lang ang nag-a-address. Di ba? So, Totoo yan. Totoo yan. So, I like this program. So, yan. we can help in a little way. Hayaan ninyo at kami po patuloy na magbibigay ng serbisyo sa inyo. Maliit man o malaki ang problema ninyo, at least meron ho kayong masasandalan at may matatanungan. Kaya ito na pong mga numerong pwede ninyong tawagan. Pag Globe, it's 0954-310-0331. And if you're smart, it's 0961-770-8807. You can also contact us in Facebook Messenger. There you have it. Kaya eto na ang ating first question. Sabi ni Jessica, siya ay 28 years old ng Manila. Ex-boyfriend ko po may total obligation na 92,200 at nag-sign kami ng agreement. 98? Sabi ko nga 98. Binawasan mo ang utang ng shota niya. Sorry naman. 98,000. Nantok mata ako. 98,200 at nag-sign kami ng agreement na magbabayad siya ng 20,000 kada buwan simula nung Oktubre. Baka last year pa ito. Wala pa siyang binabayad at malapit na ang second installment. Nagdala na ako ng demand letter sa manning agency niya at may receiving copy ako. Pero ngayon, naguguluhan ako kung anong tamang amount ang isusulat sa demand letter at sa statement of claim. Dapat ba na full 98,200 o yung past due lang? Okay, ganito yan. Manning agency ang sinabi niya. Alam mo ba ang ibig sabihin ng manning agency? Of course, ibig sabihin, Saan yan? nasa barko ang kanyang Ayun, boyfriend. Ang boyfriend. In short, baka naghiwalay sila? Naghiwalay ba sila? Hindi ko alam kasi bakit siya sinisingil ng ganito kung Kaya nga, ex eh. oo. Kayo talaga, ex nga. Naghiwalay sila, umutang sa kanya ng, ito alam ko na storya nito. Umutang ng barko. Gawan natin ng storya to. Oh, Gawan sige, natin ng sige. storya to. Pagkagagawa ng story si Tita G yan. Hindi, ang tingin ko, Direct din ni Direct.
Correct. Ang tingin ko nangyari dito kay Jessica, boyfriend sila. Tapos sabi no boyfriend, Pautang naman, no? Pautang naman, mag-ano ko, tapos sakay akong barko, kailangan ko ng expenses. O, Babayaran kita, alam mo, malaki sweldo ko eh. Diba? O, syempre, labas naman ng pera tong Oh, syempre. Dahil inaasahan niya, nako, magbabarko na. Nako, ako magiging asawa nito. Sa akin ang allotment. Bigyan na lang, nung nakasakay, nakatuntong na sa barko. Ayan na. Hindi, wala yan na siya. Oh, that is very sad. Okay. Dear, Yan yun. At dear Ate dear Helen. PG. Oh, yan. Di ba? So, paano na yan? Okay, paano yan? Tanong niya, ano ba lalagay niyan? Nasa sayo yan. Unang-una, ano ba ang usapan niyo? Diba? Kung may usapan ba kayo? Usually kasi, pag ganyan, kung ako, advice ko sa'yo, Jessica, lahatin mo na. Yung 98,200 na Kasi utang. naman unti-untiin mo pa na every time something falls due, buwan-buwan, until matapos yung 20,000. So, ide-demand niya na i-course niya through the Manning Agency na sabihin doon sa dati niyang jowa. Lalo na kung may kasulatan kayo, usually sa mga kasulatan, meron tinatawag doon na acceleration clause. Ako nilalagay ko minsan yan eh. Which is, if merong kunyari may utang, tapos monthly or may amortization, tapos nag-miss, it allows the lender na to demand for the entire amount. Okay. That's called the acceleration clause. Although, sa mga because syempre, doon tayo sa mga seafarers, di ba? Ano ko yan eh. Para siguro inaasahan ni Jessica na parang i-attach yung kanyang sweldo. Pero ito lang ang masasabi ko. Sa lahat po ng mga, kasi ganyan mga nagiging problem namin sa aming programa, di ba? Seafarers kami, di ba? Hindi po maaaring kunin ng Manning Agency ang pera ng seafarer. Bawal ho yun. Without their consent. Without their consent or without valid court order. Yes. Hindi niya pwede. Pwede mo lang siyang sabihin sa HR na, uy, may utang sa akin yan. Pakipaalalahanan mo lang. Sa demand letter niya, buuin na niya. Yes. Pero kasi hindi siya makakapagkaso without a demand letter. Correct. And without that demand letter na hindi siya binayaran. Correct. And from then, saka lang siya may cause of action. Kasi otherwise, with absent demand, premature. Kasi hindi mo pa naman hinihingi sa kanya eh. Correct. Pag tinanggihan ka na ng ex-boyfriend mo, magkaso ka na. Okay. Ang dami kasi Para ma-attach. Ang dami nagiging problema ng asawa. Family issues. Minsan nga asawa na, hindi pa niya pwedeng kunin eh. Kasi walang permission kasi kailangan ng court seafarer. Okay, sige. Ito naman, si Maria ng Quezon City may tatanong kay Attorney PG. Hi Maria, si Mara ito. Good evening. Po, Ma'am Mare, Attorney PG, good evening po. Yes, Maria. Hi. Masaya ka ba? Yes po. Parang malungkot ba? Parang malungkot boses niya. Parang may problema siya. Baka nagugutom lang siya dahil... Gutom ka lang, friend. Gutom ka. Kain ka muna, Maria. Baka na po. Baka siya gutom. Oo, gutom nga siya. O, sige. Okay, konti ng sige. energy, okay. Ano ang itatanong mo, Maria? Opo, ganito po kasi yun. So may binenta po kasi kaming bahay sa squatter po. Yung lupa po niya sa gobyerno. Sorry. May pinenta kang bahay sa squatter? Ano yun nga? Ano yung sabihin? Ano yung sabihin nun? Settlement area or NHA? Anong klase? Ano po yun? Bali, binenta rin po sa amin. So, nito pong 2021, binenta rin namin yung bahay na yun. Sa tingin ko, ito yung mga nasa gilid na pinapaupahan, tapos parang long term. ganun po. Pero walang titulo, lahat wala, no? Wala po. Okay. So, ito Pero yung ayun, parang, Rights. Rights. Rights po, Yan. tama po, tama. Oo. Opo. Rights. Oh. So, binenta sa'yo, binenta mo rin. Opo. Tapos nun? Ngayon po, tumatawag po sa amin yung nakabili after 5 years kasi may demolition na daw po. Nako. Tapos, hinihingi po nila yung ID, pirma, SPA, at saka 10 ID ng mama ko. Okay. Kasi nakatag daw po siya sa NLEX yung pangalan niya. Okay lang po ba na ibigay po namin yung mga private information na yun sa kanila? Yun ang tinatanong niya. So, after 5 years na tumira sila doon, sa tingin ko, ire-relocate na yan. Yes. So, dahil ire-relocate kayo ang nakasulat doon sa mismong database ng most probably ng LGU o Sila kaya yung bibigyan ng pabahay. Ikaw dapat ang bibigyan ng pabahay. So, pag binigay niya yung information, paano na? Hindi ko alam, kasi siguro gusto nila ilipat sa kanila yung rights na sila yung magiging parang informal settlers instead of them.
Eh, pag binigay niya yung mga detalye, anong mangyayari? Hindi, Maria, itong gawin mo. O sige, ito na lang. Tanungin mo siya bakit. Okay, bakit? Oo. O, dapat ganito ang tanong. Bakit mo Bali, tinatanong ano naman po kasi, O, alam mo pala niya eh. Ano daw? O, bakit bali, nga? ano po, attorney, kasi po, sila daw po ang nakatag doon sa NLEX, parang may possible claim yata na sinahabol sila doon. Parang ganun po. Wala na po relocation, parang claim na daw po yun. Ano daw? Hindi ko naintindihan. O, kahit ako. Hindi. Ulit. Hindi, kahit ako hindi ko naintindihan, Parang- Maria. Sige, Since go. yung mama ko po yung nakatag sa NLEX, Mama niya yung Alright. Teka, ano yung NLEX? ano po, parang right of way na Wait. I think ito. NLEX. expropriation. Opo, Ayun, NLEX. tama. Mukhang ang magro-road widening ang NLEX at yung rights na naibenta mo sa kanila ay gustong bilhin ng NLEX. So sila ang kukuha ng pera. Ganon, di ba? Opo, Tama. So, pero since ang nakapangalan pa rin doon sa rights, Ay, nanay ang mama niya. mo, Oo. at hindi nila na nailipat yung rights sa pangalan nila, they're asking for the ID of your Okay, I have a question. Para sa iyo to, Maria. Ha? Kung binigay niya yung mga detalye ng Oo nga, nanay niya, there's nothing that they can do with that other than unless your mother will sign off on, di ba, on the transfer. pagka binigay nila Maria yung mga hinihingi nung mga nakabili nung rights na yun, mapupunta ba sa kanilang pera? Hindi. Kasi Hindi rin eh. Hindi. Kaya nga sabi ko, there's nothing they can do if the rights is still legally and validly in the name of your mother. Unless hindi nila napailipat. So, nung binenta nyo sa kanila yon, nag-execute ba kayo ng any agreement? Deed of absolute sale or Bahay lang transfer? po, ma'am. Bahay lang po. Hindi, at meron ba kayong kasulatan? Oo. Hindi, kasulatan po kami. Meron naman pala eh. So, Kaso bali- nga po. kaya lang hindi nila nailipat. Hindi na po nailipat sa kanila yun kasi wala po sa agreement namin. Bahay lang po yung ibinenta namin. Hindi yung lupa. Wala naman Hindi silang po kasi sa lupa. gobyerno po yun. Kasi hindi nyo naman sa inyo, you cannot sell what you do not own actually, di ba? Kasi you do not own the property, rights lang naman. Opo. So, hindi. I don't understand why they would want, what use is it to them if they have your mother's ID? Not unless they will forge it to get the money. Baka lang. Malambang. Actually, Baka lang. tama yun, ano? Kasi parang maybe they will execute some documents to legalize that they are the ones who's going to receive They might falsify kasi sila nandoon tama lang na sa amin yung bigayan kasi di kunin ko na lang yung ID nito after a while sa kanya na ako habulin. Hindi, Maria, alam mo, bago mo ilipat ibigay yung ano man yan, tanungin mo sila, ano ba talaga ang balak mo? Anong purpose? Oo, kasi baka mamaya malagay pa sa alanganin ng nanay mo sa ganyang Ang kaso po, sitwasyon. bali parang possible claim daw po. Parang may kukuning pera. Parang siguro babayaran. Although legally naman, since nailipat nyo sa kanila, Dapat sila na. Dapat sila naman talaga yung makatanggap. Dapat kayo na magsulat ng na sinasabi nyo nililipat nyo na ito dahil sila naman nilipat sa akin, lipat nyo na sa kanila. Rather than giving the ID and making them Yes. forge, make your mother sign something that will satisfy NLEX Yes. that she is no longer interested and these are the real beneficiaries. Ito na yung beneficiaryo. Not unless gusto mong kunin yung para doon. Wag naman because Wag naman. they already sold it. Oo nga They already sold it. Nabenta nyo na kasi. That's unfair naman. So Okay. just make your mother sign to NLEX that she's transferring her interest and waiving her rights to the property in favor of kung sino man yung napagbentahan nyo. Alleging na Tagalugin mo yan, attorney. kailangan sabihin na ng nanay mo, sorry na nanay mo, magsumulat siya ng sulat sa NLEX na sinasabing, hindi na ako interesado dyan dahil naibenta ko na to sa mga taong ito. Ayun. Sila ang bayaran nyo. Ayun, kami. Tagalog na siya. Tagalog, oo. Pero bali okay lang po na ibigay namin yung mga information ni mother. Wag na muna. Magtanong ka muna.
make sure. Magtanong. Oo, make Or sure. ako na lang po, mas okay po ba na ako na lang mag-process nito? Oh, mas okay na ikaw. Kung kaya mo ba naman eh. Kasi ano mo, at the end of the day, kung ano yung kailangan ng NLEX ang kanilang hinahabol dyan eh, di ba? Saka kasi syempre pera na yan. Oo. And the thing is, Pero sila naman kasi mawawalan ng bahay. pero if you're going, pwede ikaw mag-process, but be decent and give them what they're due. Yes, Di ba? totoo yan. Totoo yan, di ba? Tagalugin mo ulit. Ikaw ang mag-process, sorry. Para tayo, alam mo yung show na yon, yung tinatagalog habang sa kanta. Si Tonying tsaka si Jerry. Yun, kakanta. Tapos, Sige, sige. Tagalogin mo yun. Hindi. Ang ibig sabihin, pwede ikaw mag-proseso, tulungan mo sila. Pero since nailipat nyo na yan, karapatan nila sila yung mabayaran. Ayan. So, tulungan nyo lang sila. Naintindihan mo? Opo. Opo. Since naabala din ako dun sa ganun, pwede rin kaya kami humingi kahit magastos ko. Alam mo, oo naman, kung meron kayong costs in doing that, Oo, kasi kung merong Tagalogin mo ulit. Ayun na naman tayo. Yung meron kang gastos. Gastos ka. Ayan. Lahat yung nadadaan sa mabuting usap. Ayan. O, sabihin mo, baka gusto mong konti na lang share-share. Oo, O, total, nasa amin pa talaga. Dapat kami nga kumuha niyan. Kasi kasalanan naman nila kung ba't nila nailipat eh. Pero kasi pwede nilang sabihin, ay, tandaan mo, may tayong kasulatan dito. Alam Pero na yun. It's also to the, yung ano rin talaga yan, look out nung buyer mo, bakit hindi na nailipat naman agad? Baka naman kasi wala namang lipat-lipat na. Hindi ko masisisi, baka Kasi ano naman yun, informal settlers, di ba? Sabi nga niya, parang wala naman talagang, in fact, dapat nga ata wala sila dun. Pwede ka naman humingi kung papayag sila para lang dun sa perwisyo mo na tutulungan Tulungan mo sila. Okay, good luck sa'yo, ha? Good luck. Salamat po. Okay, Attorney. sige. Thank you. Ayan, masaya na siya. Naintindihan finally natin ang sitwasyon. Diba? Sabi ko sa'yo, tatagalugin mo eh. Oo nga. Inglesera si Atty. PG. Kasi pag-expropriation, ganun talaga. Just compensation. Okay, eto na si Miguel naman, 30 years old, ng Makati City. My former, sabi nga natin, Tagalogin eh. Oo nga. My former employer. Ang sige. dati kong amo Yan. No. Is threatening legal actions against me. ay tinatakot akong kasuhan. Ayan, ha? Ate. Even though they already released a clearance. Kahit na ako'y nabigyan na ng clearance. O, paano clearance? Sige Kahit nga. ako ay kanilang pinakawalan na. Ay, pinakawalan? Ayun na ba? Ibon ba ito? Ibon? Oo. Okay. Oo. Ulit. Kahit na ako ay kanilang sinabihan na wala na akong utang sa kanila. Ayan. Okay. Stating that I'm not accountable for anything related to their company. Nasabi mo na. Sinasabing wala na akong kinalaman sa kumpanya nila. Ayan. Is there a threat still valid? Or does the clearance protect me legally? Well, depende kung ano Ay, nakalagay doon sa hindi clearance. tinranslate. Ay, hindi. Ako nga. Sorry na. Ang lakas ng boses niyo, mga friends. Okay. May camera, friends. May ngipin pa ba ang kanilang pananakot? Ayan. O, sige. Or yung ang pagkakawalang sala sa pagkakawalang visa na walang sala sa akin eh, pwede na akong umalis at wala akong Ayan. takot. O, sige. Tama na ba yun? Pwes. Pwede. Ano ang sagot? Depende. Okay, sige. Hindi kasi depende kung ano yung clearance mo. Okay. Kasi kung ano yung threat na, ano yung legal action. Kasi kung may clearance ka, so hindi naman siguro ano yung employer mo kung anong, it's not, I suspect it's not relating to your clearance. Or baka naman, meron pa pala silang discover after the clearance na hindi nila. For example lang. O, kunwari, nagmamaneho siya. Oh. Kunwari, driver siya. Oo. O di, nakita na meron pala siyang Nabangga. violation. Oo. Di ba ang violation, minsan ang tagal dumating? Oo, tama. Oo, O, sasabihin niya sa'yo, ay, may violation ka pala. Eh, kahit na nag-clear ka ng ilang Yes, ng araw na yun. So, at times, tama yan. Yung clearance na yan, hindi yan blanket na, Yun. hindi yan blanket na wala ka ng Miguel na pananagutan. Kung talaga namang validly ay meron ka talagang dapat Naging panagutan, no? Pero as a general rule, yes, it actually is, parang magandang may clearance ka. Diba? Kailangan lang, ang burden ngayon, actually, ang merong burden to prove na may utang ka, yung employer mo. So Patunayan sila mo na. ang magpapatunay na ikaw ay may pananagutan So pa. you can hold on to your clearance. Tagalugin mo yon. Hawakan mo ang... Hawakan mo. Di ba? You can hold on to your clearance. Panghawakan mo yan. Sabihin mo, na-clear nyo ako. So ano yun?
Ganun yun, diba? yan. Sabihin ng employer mo, so sila may burden. Ayan. Pero syempre, yung mga employers naman, kung sakaling may talagang prueba kayo, katulad nga na sinabi natin, government ang nagbigay niyan. Yung LTO ang nag-issue niyan eh. Bakit Newly ba? discovered evidence. Hindi ko ang naman tawag nakita doon. yan nung nag-clearance ka sa akin eh. Di ba? Yung iba kasi talagang... Hindi siya yung parang magic shield. Oo, nawala na. Oo. Oo, okay. So, ano lang yun. Okay lang yung ganon. Okay lang, pero hayaan mo yung dati mong among magpaliwanag. Yan, Ano ba okay, yun? sige. Oh. Uy, ang layo At sabi niya, short only please. Oo, sabi ni Carlo, Okay. sabi ni Direk. Oo nga pala. Okay, Sabi sige. ni Direk yun. Sabi ni Carl, 34 years old ng Davao City. Good day po, attorney. Nabili ko po ang lupa noong 2015 under my name talaga. Really? Nagkaroon lang po ako ng live-in partner noong 2020 at ngayon may anak na kami pero hindi kami kasal. Okay. Ako rin po ang nagpatayo ng bahay nitong 2024 pero sobra pong umaasa sa amin ng pamilya niya. Kung ipapangalan ko po ba sa anak namin ang bahay, may habol po ba siya bilang partner ko? Ulit? Wait a minute. Nabili yung lupa noong 2015 sa name niya talaga si Carl. Okay. Nagkaroon siya ng live-in partner 2020 at nagkaroon sila ng anak pero hindi sila kasal. Okay. Siya ang nagpatayo rin ng bahay. So siya nang bumili, Pero siya pa live-in nagpatayo. sila nun. Oo. Umaasa yung pamilya ng babae sa kanila. Okay. Kung ipapangalan daw niya sa anak nila yung bahay, may habol po ba siya bilang partner? Ay, magandang tanong to. Pero alam mo, mahirap ipangalan sa isang anak ang Kung isang minor pa property. yung anak mo, hindi pa. eh. Kasi pag ang hindi pa payagan ng RD, kung parang kung minor pa yung may guardian, so mapapangalan din sa live-in partner niya. At live-in saka partner hindi. mo. Kasi hindi sila kasal. Correct. So, yung anak nila, in short, is illegitimate. So, sole parental authority yung nanay. Di wag mo gagawin yun. Kung ipapangalan mo yan sa anak nyo, hindi parang pinangalan mo rin sa nanay. Exactly. habang bata. Pero ang tanong ko, Pero ito, meron akong magandang Sige nga. dyan. magandang solusyon. No, this falls under Article 148 ng Civil Code. Tinan nyo yan, Article 148 or 147. About Ng Family Code, without legal impediment. Okay. Diba? So, 148, those without legal impediment to Ibig marry. sabihin, walang sabit, hindi ka kasal sa yung iba. kunyari, hindi ka kasal sa iba, Oo. you're of age. So, I assume, let's say, ganun sila. Kasi, although yung property nabili niya before, sila nagsama, pero nagpagawa siya ng bahay during the time na nagsasama, sila nagko-cohabit na sila. There is a presumption na pag ganyan na co-owner ang yung Nako, parang kakatapos lang sa Supreme Court niyan eh. Iba yun. Iba yun. Yung Iba sa ba Supreme yun? Court na yun, for those who are otherwise incapacitated, yung hindi pwedeng magpakasal. Kasi kung kaya pwede kayo magpakasal, ayaw nyo lang, nag-live-in lang kayo. Oo nga. May presumption. Kahit Na? wala kang binigay, it is presumed na co-owner ka. Sa mga Sa live-in. Sa mga naimpundar nyo. Paano nga nung sinasabi niya nakaasa? Yung sa isa, pag meron kayong legal impediment to marry, there is no presumption. Hindi ina-assume na meron. But you have to prove Nahati kayo. actual contribution para maging co-owner. Na-confuse na ako. Nakaka-confuse talaga yan. Siguro bibigyan. Pero, the long and short of it is, let's Hindi say, pa tapos. kahit na hindi mo ipangalan sa anak mo yan, may habol pa talaga yung live-in partner mo. May habol pa rin. As co-owner. Kahit papano? Kahit Kahit hindi kayo kasal? Oo, kasi yun nga yung Article 148 and 147. Ipaglaban na lang nung lalaki kung sakaling. Wala naman talaga siyang naiambag eh. Pakasalan na lang niya. Ayaw nga niya eh. Bakit niya ayaw? Tanong mo kay Carl. Carl! Diba? Carl, ano ba problema Carl, natin, gusto yan friend? Kung hindi naman kayo pinagbabawalang kasal, tapos nagli-live-in kayo, presumed co-owner yan sa pinatayo mong bahay.
Hindi dun sa lote ha, kasi yung lote sa kanya. Oo. Pero during Dun sa bahay. Sa bahay, nagpatayo siya. Kahit na sabihin niyang pera niya, may presumption nga. Na siya nag-decorate. At Okay. Well, anyway, dahil uuwi na rin po kami. Oo. At syempre, gabi na. Alam natin yan. Oo nga, gutom so, ka na. gutom na rin kami. So, kami po yung magpapaalam parang ikaw na. nasasal. Kasi ako Nasasal yung ka na. magpapaalam na kasi pababa na yung mata ko. Oo nga, mga pungay na. Mapungay na. Bedroom eyes. Ayan. So, alluring. Okay, fine. Okay. Kami po yung magpapaalam na may bukas pa. Tingnan mo. Okay. Gusto mo unan? Gusto mo unan? May bukas pa, okay? So, standby lang ho kayo hanggang bukas, ha? Ako po yung Mare ng Bayan, Mare Yauts. I'd like to say hi. O, biglang May nabuhay. Syempre, pag mag-hi ako sa Biglang tatay, ano, nanay pag ko. bumaba- Ay, malapit lang ang birthday ng nanay ko. Happy birthday, po. Mama. Happy birthday po. Okay. At syempre, sa aking Papa Dear, okay, Jimmy Yu, and of course, kay Babe Marshall Angelico Castro. Ako po muli ang inyong Mare ng Bayan. Ayan. Nagsasabing, bye. Wow, ang ganda naman. Naantok na ako, yung- friend. Ayokong kope. Paano? Ako rin yung abogado de company. Ayan. Attorney PG. Bye. Bye, everyone. Bye.